Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 4, Quarter 4, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa hakbang sa pagtutuos ng gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natutuos ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Unang araw, maikling balik-aral. Mga gabay na tanong. Ibigay ang iba't ibang bahagi ng plano ng proyekto. Magbigay ng mga materyales na maaaring i-recycle. Magbigay ng mga recycled materials na maaaring gamitin sa paggawa ng produkto. At ibahagi ang mga isinagawang hakbang sa pagbuo ng inyong proyekto mula sa recyclable materials. Sagutan natin. Ibigay ang iba't ibang bahagi ng plano ng proyekto. Sagot, bahagi ng plano ng proyekto, pamagat, layunin, mga kagamitan, hakbang sa paggawa, talaan ng gastos, resulta at konklusyon. Magbigay ng mga materyales na maaaring i-recycle. Sagot, mga materyales na maaaring i-recycle. Lata, plastic, papel, karton, kahoy, tela, gulong at styrofoam. Magbigay ng mga recycled materials na maaaring gamitin sa paggawa ng produkto. Sagot, mga produktong maaaring gawin, alkansya, paso, bag, dekorasyon, upuan, mesa, at paper mache. Magbigay ng mga kasangkapan na kinakailangan sa pagbuo ng proyekto. Ang sagot, hakbang sa paggawa, pumili ng materyales, gumawa ng plano, ihanda ang kagamitan, buuin ang proyekto, pagandahin, suriin at ipakita. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay may maraming kahalagahan para sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Ating pagnilay-nilayan ang ibig sabihin ng katagang may pera sa basura. Ang mga basura na patapon na katulad ng lata, plastic bottle at iba pa ay maaari nating pagkakitaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-recycle sa inyong nakaraang gawain. Kayo ay gumawa ng produkto mula sa recyclable materials. Ang mga recyclable products na inyong ginawa ay maaaring mapagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito. Upang masiguro nakikita ka sa pagbebenta, isa sa mga dapat mong matutunan ay ang pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet.
Ito ay mahalagang matutuhan upang masiguro na ikaw ay kumikita at hindi nalulugi sa iyong pagbebenta. Isang paraan din ito upang makita kung saan napupunta ang iyong puhunan at kita. Sa araling ito, inyong matututunan ang isa sa pinakamahalagang kaalaman at kasanayan sa pagbebenta ng inyong produkto. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, kayo ay nakakatuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, gastos o puhunan. Halagang binabayad para sa produkto, kalakal o serbisyo. Kita. Kabuuan ng perang tinubo sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Spreadsheet. Isang uri ng productivity software na ginagamit sa pagtatala ng mga datos katulad ng pangalan, numero, address at iba pa. Magagamit din ito sa pagkalkula ng mga nasabing datos gamit ng mga iba't ibang formula katulad ng pagkuha ng average at iba pa. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, basahin ang kwento na nasa ibaba. Sagutan ang mga tanong batay sa kwento. Ang pamagat ng kwento natin ngayong araw ay tungkol sa Alkansyang Kawayan para sa Kinabukasan ni Aaron John F. Castro. Alkansyang kawayan kayo dyan, 30 pesos lang, pili na, pili na. Ang sigaw ni Mang Dudoy habang naglalakad bit-bit ang mga gawang alkansya na yari sa kawayan. Matitibay ang mga ito at may iba't ibang disenyo. Ito ay mabenta lalo na sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. Sa araw na iyon, si Mang Dudoy ay nakapagbenta ng 10 alkansya na nagkakahalaga ng 300 pesos. Pagkatapos magtinda, dumadaan si Mang Dudoy sa hardware shop upang bumili ng mga materyales na kakailanganin niya sa paggawa ng alkansya yari sa kawayan. Siya ay bumili ng mga sumusunod. Wood glue, 30 pesos. Varnish, 80 pesos. Papel de liha, 20 pesos. At pako, 20 pesos. Ang mga kasangkapang ito ay sapat na upang makagawa ng 10 alkansya. Samantala, ang kawayan ay kinukuha naman ni Mang Dudoy sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ng buong araw na paglalako, ang ilan sa napagbentahan ni Mang Dudoy ay kanyang inihuhulog sa kanyang alkansyang kawayan. Tatay, para saan po iyan? Ang tanong ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ito ang magiging baon mo sa darating na pasukan, tugon naman ni Mang Dudoy sa kanyang anak. Talaga tatay? Yehey! May baon na ako sa darating na pasukan. Salamat tatay, napakabait at napakasipag mo talaga. Tanong, tugon. Una, magkano ang tinda na alkansyang kawayan ni Mang Dudoy? Pangalawa, ano-ano ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop? Pangatlo, magkano lahat ang ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales
sa paggawa ng alkansyang kawayan. Pang-apat, kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansyang kawayan at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ilan ang kanyang mapagbebentahan? Pang-lima, ilarawan kung anong klaseng ama si Mang Dudoy. Sagutan natin. Una, magkano ang tinda na alkansyang kawayan ni Mang Dudoy? Ang sagot, ang bawat alkansyang kawayan na tinda ni Mang Dudoy ay nagkakahalaga ng 30 pesos. Pangalawa, ano-ano ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop? Ang sagot, ang mga kasangkapang binili ni Mang Dudoy sa hardware shop ay wood glue, varnish, papel de liha at pako. Pangatlo, magkano lahat ang ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales sa paggawa ng alkansyang kawayan? Ang sagot, ang kabuuang ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales ay 150 pesos. Pang-apat, kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansyang kawayan at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ilan ang kanyang mapagbebentahan? Ang sagot, kung ang isang alkansyang kawayan ay nagkakahalaga ng 30 pesos at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10 piraso, ang kanyang kabuuang kita ay 300 pesos. Ikalima, ilarawan kung anong klaseng ama si Mang Dudoy. Ang sagot, si Mang Dudoy ay isang masipag at responsableng ama na nagsisikap maghanap buhay para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Pinatnubayang pagsasanay. Batay sa kwento, ang mga sumusunod ay mga datos sa paninda ni Mang Dudoy. Gamitin natin ang 3 hakbang sa pagtutuos. Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang benta. At pangatlo, kabuuang kita. A. Pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Tingnan nating mabuti ito. Materyales, wood glue, ang presyo ay 30 pesos. Varnish, 80 pesos. Papel de liha, 20 pesos. Pako, 20 pesos. Ang kabuuang gastos, 30 plus 80 plus 20 plus 20 equals 150 pesos. Ibig sabihin, 150 pesos ang kabuuang gastos ni Mang Dudoy. B. Pagtutuos ng kabuuang benta. Una, ilang alkansya ang magagawa mula sa puhunan ni Mang Dudoy? Pangalawa, magkano ang presyo ng isang alkansya na tinda ni Mang Dudoy? Isulat ang sagot sa table cell number 2. Pangatlo, magkano ang mapagbebentahan ni Mang Dudoy kung maibebenta niya ang 10 na alkansya sa halagang 30 pesos kada isa? Isulat ang sagot sa table cell number 3. Tignan nating mabuti. Bilang ng alkansya na kanyang nagawa, 10 piraso. Presyo ng isang alkansya, 30 pesos. Ang kanyang kabuuang kita o benta, 10 times 30 equals 300 pesos. Ibig sabihin, 300 pesos ang maaaring mapagbentahan ni Mang Dudoy.
C. Pagtutuos ng kabuuang kita. Una, isulat ang kabuuang benta na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell number 1. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell number 2. Pangatlo, tuusin ang kabuuang kita. Isulat ang sagot sa cell number 3. Tingnan nating mabuti. Cell number 1, kabuuang kita, 300 pesos. Cell number 2, kabuuang gastos, 150 pesos. Kabuuang kita, 300 minus 150 equals 150 pesos. Ibig sabihin, 150 pesos ang kabuuang kita ni Mang Dudoy. Sa pagtutuos gamit ang spreadsheet, una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Tinype natin dito ang materyales at presyo. Wood glue 30 pesos, varnish 80 pesos, papel de liha 20 pesos, pako 20 pesos. Ang kabuuang gastos 150 pesos. Ang formula, equal sign, sum, open parenthesis, C4. Ito yung C4. C4. Hanggang C7. C7. Ibig sabihin ng formula na to, 30 plus 80 plus 20 plus 20. Ang sagot ay 150 pesos. Pangalawa, pagtutuos ng kabuuang nabentahan. Okay, bilang ng naibenta, 10, presyo kada piraso, 30. Kabuuang benta, 300. Narito ang formula na ating ginamit, equal sign, open parenthesis, B12. Ang B12 ay ito, bilang ng naibenta. Asterisk sign or multiplication sign times C12. Presyo kada piraso, 30. C12. Pag in-enter natin yan, ang magiging sagot ay 300 pesos. Ulit, 10 times 30 is equal to 300 pesos. Pangatlo, pagtutuos ng kabuuang kita. Kabuuang kita, 300. Kabuuang puhunan, 150. Kabuuang kita, 150 pesos. Ang formula na ginamit natin dyan ay equal sign, open parenthesis, B16. Ang B16 ay kabuuang kita na 300 pesos minus C16 na 150 pesos na kabuuang puhunan. Pag in-enter natin yan, ang magiging sagot ay 150 pesos. Ibig sabihin, 300 minus 150 is equal to 150 pesos. Okay, next, paglalapat at pag-uugnay. Tuusin ang mga sumusunod. Gawain bilang isa, si Aling Elena ay nagtitinda ng basket na yari sa kawayan. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Kawayan, 100 pesos. Tuyong dahon ng water lily, 100 pesos. Varnish, 200 pesos. Paintbrush, 30 pesos. Pako, 20 pesos. Ang kabuuang gastos ni Aling Elena sa paggawa ng kanyang paninda ay 450 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakakagawa ng 20 na basket na ibinebenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuuang kita ni Aling Elena. Sagutan ang mga sumusunod. A. Kabuuang gastos. Una, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Pangalawa, tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales.
Ilagay ito sa table na inyong nakikita. B. Kabuuang benta. Una, ilang basket ang magagawa mula sa puhunan ni Aling Elena? Isulat ang sagot sa table cell number 1. Dito po. Pangalawa, magkano ang presyo ng isang basket na tinda ni Aling Elena? Isulat ang sagot sa table cell number 2. Pangatlo, magkano ang mapagbebentahan ni Aling Elena kung maibebenta niya ang 20 na basket sa halagang 40 pesos kada isa? Isulat ang sagot sa cell number 3 o kabuuang kita. C. Kabuuang kita. Una, isulat ang kabuuang benta na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell number 1. Pangalawa, isulat ang kabuuang gastos na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell number 2. Pangatlo, tuusin ang kabuuang kita at isulat sa cell number 3. Narito ang kasagutan sa kabuuang gastos, kabuuang benta, at kabuuang kita. Gawain bilang 2. Tuusin ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto gamit ang spreadsheet. Gamitin ang worksheet sa pagganap ng gawaing ito. Balikan ang mga datos sa paggawa ng alkansyang lata. Magkano kaya ang kikitain kung magbebenta kayo ng mga alkansyang lata sa mga mag-aaral sa inyong paaralan? Bawat bata sa klase ay may gawang produkto. Ituos manually o gamit ang spreadsheet kung magkano ang posibleng kikitain sa pagbebenta ng alkansyang lata. Pagdesisyonan ninyo kung magkano ang halaga ng bawat gawang produkto. Kabuuang gastos, isulat ang mga materyales na hindi binili at note. Ang halaga lamang ng nagamit ng materyales ang ilalagay na katumbas ng presyo at hindi ang kabuuang presyo nito. B. Kabuuang benta. C. Kabuuang kita. Narito naman ang sagot para sa kabuuang gastos, kabuuang benta, at kabuuang kita. Ika-4 na araw, pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. A. Ilahad ang 3 hakbang sa pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. B. Ano ang ginagawa sa unang hakbang, pagtutuos ng gastos o puhunan? C. Ano ang ginagawa sa pangalawang hakbang, pagtutuos ng posibleng benta? O D. Ano ang ginagawa sa pangatlong hakbang, pagtutuos ng kita? Sagutan natin. A. Ilahad ang 3 hakbang sa pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Sagot, pagtutuos ng gastos, pagtutuos ng benta, at pagtutuos ng kita. B. Ano ang ginagawa sa unang hakbang, pagtutuos ng gastos o puhunan? Ang sagot, sa unang hakbang, iniipon at tinutuos ang kabuuang halaga ng lahat ng materyales na ginamit sa paggawa ng produkto. Ang kabuuang gastos ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng presyo ng bawat materyales o gamit
ang sum function sa spreadsheet upang otomatikong makuha ang kabuuang puhunan. C. Ano ang ginagawa sa pangalawang hakbang? Pagtutuos ng posibleng benta. Sagot, sa pangalawang hakbang, tinutuos ang kabuuang posibleng benta sa pamamagitan ng pagpaparami ng bilang ng produktong na ibenta sa presyo kada isa. Sa spreadsheet, maaaring gamitin ang formula na =B12 times C12 upang otomatikong makuha ang kabuuang benta. D. Ano ang ginagawa sa pangatlong hakbang? Ang sagot, sa pangatlong hakbang, kinukwenta ang kabuuang kita sa pamamagitan ng pag-aawas ng kabuuang gastos mula sa kabuuang benta. Sa spreadsheet, maaaring gamitin ang formula na =B16 minus C16 upang makuha ang netong kita na siyang totoong kinita matapos ibawas ang nagastos sa paggawa ng produkto. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin ang lingguhang reflection log. Ang pinaka-paborito kong gawain ngayong linggo ay... Ngayong linggo, natutunan ko ang... Ngayong linggo, ang aking ipinagmamalaki ay... At sa susunod na linggo, gusto kong pagbutihan ang pagsusulit bilang isa, manual na pagtutuos. Si Isko ay isang batang madiskarte. Siya ay nagtitinda ng flower vase na gamit ang paper mache. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod: lumang dyaryo, 50 pesos. Gawgaw or cornstarch, 50 pesos. Pintura white, 180 pesos. Pintura green, 180 pesos. Paintbrush, 30 pesos. Ang kabuuang gastos ni Isko sa paggawa ng kanyang paninda ay 490 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakagawa ng 20 na flower vase na ibinebenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuuang kita ni Isko. Sagutan ang mga sumusunod. A. Kabuuang gastos. B. Kabuuang benta. At C. Kabuuang kita. Narito naman ang kasagutan. Kabuuang gastos, 490 pesos. Kabuuang benta, 800 pesos. Kabuuang kita, 310 pesos. Pagsusulit bilang dalawa. Pagtutuos gamit ang spreadsheet. Si Jessa ay mahilig mag-recycle at magdisenyo. Ginagawa niyang magagandang baso na pang-display ang mga bote na patapon na. Ito ay kanyang itinitinda bilang souvenir sa mga mahahalagang okasyon. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod: bote ng alak, libreng nakukuha sa kapaligiran. Liha, 100 pesos. Makukulay na mga tali, 180 pesos. Glue stick, 50 pesos. Gamit ang mga materyales na ito, siya ay nakagagawa ng 25 na piraso na ibinebenta niya sa halagang 20 pesos kada isa. Tuusin ang kabuuang kita ni Jessa gamit ang spreadsheet. Sundan ang format na kabuuang gastos, kabuuang benta, at kabuuang kita. Narito naman ang kasagutan: kabuuang gastos, kabuuang benta, at kabuuang kita. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!